and economic challenges. Before that, let me first introduce our today's presenters, Ms. De La Cruz, Narciso, Saklet, Sakmon, Hanoras, Miss Samis, and Versosa. Mulbog tribe are one of the tribes that belong to ICC and Muslim communities in Palawan, Philippines. Mulbog tribe is located in the southern part of Palawan in Balabac and Bataraza. First is the environmental challenges, the resource depletion like overfishing. Overfishing often driven by illegal methods and migrant influx severely impacts the Mulbog indigenous community in southern Palawan sa pamamagitan ng pagkasira ng mga coral reef at pagkaubos ng mga mahalagang isda. This environmental degradation reduces their income sa paggamit ng dinamita. Ang mga dinamita ay karaniwang ginagamit nila kagaya na lang ng mga pagmix nila ng fertilizer na may gasoline at sulfur na nakalagay sa empty soda bottle. Next is land tenure issues in unclear land rights and land grabbing. Ang mga ito ay isang administrative magbugsok island ecotourism, develop project and blue ang river system, ang red ay ang project boundaries at ang black ay ang barangay boundaries. Ang Balabac, Palawan ay ang mga isyong may kaugnayan sa pag-aari ng lupa, partikular sa katutubong komunidad ng Mulbog sa Palawan. Noong 2000, itinatagas ang Bilog Balik Bugsok Movement upang ipaglaban ang mga karapatan ng mga katutubo sa Bugsok Island. Nakaranas sila ng mga problema sa pag-aari ng lupa. Pinalo sila sa kanilang titirahan at hindi pagkilala sa kanilang lupa. Under rights and lack of ancestral and titles have left movement Babilog Dangerous Community in southern Palawan, Philippines. Next is climate change, rising sea levels, and destruction of coastal ecosystem. Rising sea levels pose an existential threat to the Mulbog people of Balabac, Palawan by directly endangering their coastal homes, agricultural land, and traditional fishing livelihoods. Ang pagtaas ng baha at pagkakaroon ng mga tubig alat sa mga pinagmulan ng tubig tabang at pagguho ng mga baybayin ay pwedeng magkasira sa pamamagitan ng mga Mulbog at sa kanilang hanap buhay. So, yung next po is yung economic challenges, yung limited access to education and healthcare. Kung mapapansin nyo po in the picture, ito po yung kubo-kubo na maliit sa bundok. Ito po yung sinasabi nila na center po nila. Kapag may mga sakit is doon nila pinadala. Yung alam po natin na yung mga Mulbog po is nakatira sa Balabac, kung saan is malayo po sila sa atin. So kapag may mga sakit po is magta-travel pa po or magbibiyay pa po sila ng mahabang oras para madala yung may sakit sa maayos na hospital. And wala rin po silang maayos na health center kung saan is doon sana is mapapagamot nila yung mga sakit. Next is loss of ancestral lands. The Mulbog tribe po is still fighting for their land because even mahirap po sa kanila na ipaglaban ito dahil wala po silang masyadong pinag-aralan. Sunod po is intimidation of illegal harassment. Ang example po nito is doon sa Bugsok Island kung saan inaagaw po ng San Miguel Corporation ang kanilang lupa. Ang hiling po ng mga Mulbog tribes ay maibalik sa kanila ang 10,821 hectares na kanilang lupa na minana mula sa kanilang mga ninuno. And madadagdag ko lang po sa harassment katulad sa pagmamayari ng lupa nila is nung nakaraan lang na balita na may mga armadong lalaki na pumunta sa Balabac na may mga dalang armas at yung mga barel kung saan is natakot yung mga Mulbog kasi parang gusto nilang kunin yung isla na yon na dapat na ang isla na yon ay sa kanila talaga. Cultural assimilation, ito ang pag-adapt ng mga kaugalian at pag-iwan ng mga tradisyonal na gawain. So next, the socio-cultural challenge.
shown in the image greatly affect the Mulbog tribes in Palawan because they influence their daily life, identity, and future opportunities. Ang mga hamong socio-cultural na nakaharap ng tribo ng Mulbog sa Palawan ay makabuluhang nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ang pagkakakilanlan at mga oportunidad sa hinaharap. Ang limitadong akses sa edukasyon at healthcare ay isang malaking issue, higit sa lahat ay dahil sa mga hadlang sa wika, which when service are not culturally sensitive, their traditional beliefs and practice may not be respected, which lead to mistrust and hesitate to seeking help. As a result, some members may experience lower educational achievements and untreated health problems. So, next, yung cultural erosion is another serious concern. Ang pagbuo ng kultura ay isang pang malaking kinakaharap ng mga Mulbog. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magpahina ng kanilang pagkakakilanlan sa kultura at humantong sa pagkawala ng mga mahalagang tradisyon na ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Over time, this can weaken their cultural identity and lead to the loss of important traditions passed down from their ancestors. Next ay ang discrimination and stigma. Ang diskriminasyon at stigma ay nakaapekto rin sa komunidad ng Mulbog. Ang mga stereotipo tungkol sa mga katutubo ay maaaring magresulta sa hindi patas na pagtrato, limitadong oportunidad sa trabaho at pagbukod sa lipunan ang pagkakamali. Sa relihiyon ay maaaring lumikha ng pagkakabahagi at pagkakaintindihan ang mga karanasan ito. Ito ay maaaring magpababa ng tiwala sa sarili at mabawasan ang kanilang partisipasyon sa mga desisyon sa komunidad at pamahalaan. Overall, these social challenges can contribute to poverty, loss of identity, and fewer communities to the opportunities to the next generation. Conclusion, the Mulbog people of Balabac face environmental, economic, and socio-cultural challenges, including resource depletion, poverty, limited access to education and healthcare, cultural erosion, and the loss of ancestral land. Our recommendations in Mulbog tribe is Mulbog tribe of Palawan ay dapat suportahan sa sustainable livelihood programs, recognitions of their ancestral lands, and inclusive education, kung sana ay nirerespeto natin ang kanilang language at culture, sa pagpapalakas ng healthcare at social services, habang nag-promote ng cultural preservations na kung saan ay makakatulong para sa reducing discriminations and stigma. That's all. Thank you.